Eto po, nagwawala na po si Gadon. Nawala na po sila sa mga hulog, eh, no? Hindi po kasi nila alam yung gagawin nila, eh. Nataranta sila kasi kumbaga, yung impeachment kanila yan, eh. 'Di ba? Plano sila ng plano na impeachment, eh basang-basa na po yung plano nyo, eh. Yung barahan nyo kasi, kabisado na ng mga Duterte. Alam naman ng lahat na i-impeach nyo si BP Sara pagdating ng February 2026, eh. Wala pong bago, eh. O tapos nataranta kayo nung biglang nagdeklara sa BP Sara. Hindi nyo alam ang gagawin nyo. Yun, eh. Sa politika kasi, yan yung problema, yung akala na nila, eto na, nakaplano na. Sabay biglang nagdeklara si BP Sara. Game changer po yun. Hindi po sila po pwedeng umasa na lang sa impeachment. Malamang sa malamang, hindi na po sila makakakuha ng 1/3. O, yan pong show of force naman na minority sa Senado. Yung show of force nila, pagpapakita yan na makalusot man sila, maraming pinag-iisipan ngayon yung mga congressman, eh. Lalo na po yung mga congressman na nangupit lang. Yung mga magnanakaw na congressman, yung marami pong nanakaw, eh syempre all out yan. Mag-all out yan labang kay BP Sara. Pero yung mga nangupit lang, yung naambunan lang, syempre hindi nakikilos labang kay BP Sara yan. Baka mapag-initan pa sila. Oh. Kaya sila galit na galit. Kaya sila gigil na gigil. Katunayan. Ni wala pong pumansin sa ika-4 na impeachment ni Abante tsaka ni Ortega. Ni hindi po pinag-uusapan, eh, kung tungkol saan yung impeachment ni Abante tsaka ni Ortega, eh. Kasi alam ng lahat, pati ng media, immaterial na yan. Hindi na tayo aabot na magkakaroon ng impeachment trial. Kung ipagpipilitan pa rin ng mga congressman yan, hindi nyo kilala. Kung sa tingin ninyo, mapapapirma nyo pa yung mga congressman, hindi talaga kayo marunong mamulitika sa Pilipinas. Hindi nyo naiisip ng mga congressman kung sino po ang presidente, doon po kakampiyan. Okay, sabi ni Dragon, sabi ni Gadon, masyadong madrama yung babaeng yan. Nagdrama ba? Gadon, nagdrama ba? Bawal na ba ngayon na magdeklara na tatakbo ka? Hindi porkit wala kayong dinideklara na tatakbo, eh pagdadrama na yung tatakbo siya sa politika. Alam naman natin lahat na tatakbo si BP Sara, eh. Alam nyo rin naman na tatakbo si BP Sara. Bakit pag nag-announce si BP Sara, maaga nag-announce? Eh di, sabihin nyo rin sa mga bata nyo, maaga rin mag-announce. Kaya ka nagsasabi na madrama si BP Sara dahil hindi nyo in-expect yung ginawa niya. Sa tingin nyo drama. Sinabihan mo ba si Ontiveros na madrama siya? Hindi nyo lang pinansin si Ontiveros. Nauna po si Ontiveros na magdeklara na tatakbo kaysa kay BP Sara. Sinabihan nyo ba siya na madrama siya? Hindi. Bakit? Correct. Alam ninyo na hindi mananalo si Ontiveros. Alam ninyo na panggulo lang si Ontiveros. Alam nyo na hindi dapat siniseryoso si Ontiveros. Pero nung nagdeklara si BP Sara, biglang nagdadrama na. Hindi kayo consistent. Okay. Ito pa ang sinabi ni Papa Gadon. Kasi poverty alleviation yan, eh. Kaya Papa. Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Meron ka na bang na-alleviate na poverty?
Okay. Sabi ni Gadon, inuudyokan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, si Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto para makatakbo siya sa 2028 nang walang dinadala. Gadon, kung nauuto mo yung mga vlogger na Marcos, mga BBM vloggers, hindi naman BBM vlogger si Sara Duterte para mauto mo. Ibig mo sabihin, sabi ni Gadon, mag-resign daw siya para makatakbo siya ng walang dala-dala, walang dalahin. Pinagre-resign mo. Hindi ba kayo nanawagan kayo na ikaw isa ka sa nananawagan? Eto Gadon ha. Ikaw isa ka sa nananawagan na mag-resign noon si BP Sara. 'Di ba? Mag-resign sa DepEd. O nung nag-resign si BP Sara, ano nangyari? Hindi nyo naawat. Akala nyo, pag nag-resign si BP Sara sa DepEd, tatahimik. Nakalimutan nyo, Duterte si BP Sara. Kaya siya nag-resign para handa na siyang pamunuan yung tunay na oposisyon. Kaya siya nag-resign para atakehin na kayo. Di ba? Tahimik lang si BP Sara, inatake nyo, di ba? Sa walang katuturang confidential fund. Sabi nga ni BP Sara, kung hinayaan nyo lang siya na magtanim, wrong move yung ginawa ninyong pinag-resign nyo si BP Sara. Nung nag-resign si BP Sara, hindi nyo naman pala kaya. Pinagre-resign nyo naman ngayon, Vice President. Utot nyo. Hinalal yan ng tao. Yung pagre-resign niya sa DepEd Secretary, natural, ayaw na sa kanya ni Marcos, mag-resign siya. Natural, ginagawa siyang ugok nung ni Martin Romualdez at Saldico, natural lang na mag-resign siya. Natural, pinagtatawanan siya ng mga tauhan nyo sa House of Representatives, natural lang na mag-resign. Ngayon, magre-resign, bakit? Dahil alam nyo na hindi na matutuloy yung impeachment, pinagre-resign nyo na lang. Hindi ba masyadong patawa? Hindi ba nakakahiya yung ginagawa nyo? Bakit pa kayo nagsampa ng impeachment? Ito sabi ni Gadon, kung ako sa kanya, para hindi matuloy ang impeachment, mag-resign siya. Gadon. Ano tingin mo kay BP Sara, Oto-Oto? Kung siya daw si BP Sara, magre-resign na lang daw para hindi matuloy ang impeachment. Bakit si BP Sara ang namomblema? Ituloy nyo lang ang impeachment. Wala namang problema eh. Manawagan ka sa mga congressman nyo na ituloy ang impeachment. Ang impeachment, alam mo ba kung para saan? Gadon. Ang impeachment para mapalaya sa pwesto si BP Sara. Tapos sinasuggest mo kay BP Sara para hindi na siya mapaalis sa pwesto, kusa na siyang umalis. Bakit pa niya pinaglaban yung last year? Kung ang gusto lang pala ni BP Sara ay manahimik at umalis na lang siya. Bakit pa siya lumaban sa Supreme Court? Bakit pa siya nag-hire ng mga sangkatutak na magagaling na abogado? Kung magre-resign lang din siya dahil ayaw niya nang matuloy ang impeachment. Engot. Hindi kayo magpapasya ng gagawin ni BP Sara. Si BP Sara ang nagpasya, hindi ang mga congressman, hindi ang mga tauhan ni BBM. Siya ang naglibing ng impeachment. Yung deklarasyon niya na siya ay tatakbo, yun ang ending ng impeachment.